What is up mga kaibigan? Welcome back sa isa na namang video. And ngayong araw ipapakita ko sa inyo ang kakalabas lang na game namin, which is Anime Reborn dito sa Roblox. And ang laro na ito is a anime tower defense game kung saan kukuha ka ng mga anime characters at gagamitin mo sila pang defend para hindi masira yung base mo. Obviously kasi it's a tower defense game. So anyways, welcome to Anime Reborn. Step into the world of Anime Reborn, an action-packed tower defense game where legendary anime heroes come together to defend against relentless waves of enemies. Summon powerful units from across an anime universe, each with their own unique abilities, and strategical deploy them to defend your base. Basically, yan lang. So ngayon, i-showcase ko lang sa inyo kung anong meron sa larong to. Gamit ko ngayon is yung alt account ko kasi ganun talaga. Sisimulan na rin natin mag-commentary ng Tagalog kasi namimiss ko na mag-Tagalog, pre. Anyway, dito sa lobby, ito yung itsura ng lobby namin, pre. Ang angas, no? Sheesh! Ang ganda, ang ganda. So kaya ako sinabi kanina is game namin kasi isa ako sa owners nitong game na to. So, nandito ako simula nung dinedevelop pa tong game na to. And hopefully makuha namin yung mga bagay na, yung mga features or mga systems na pwede or gusto nyo makita sa isang tower defense game, and then ma-implement namin ng mas maayos, which is syempre, doon na kayo papasok. So dito, magsisimula kayo, ito yung starting point or ito yung spawn point, dito kayo magsisimula. Papasok kayo dito, makikita nitong AR logo, which is Anime Reborn, syempre. And ito yung lobby. Andito yung play area, and dito yung evolve. May shop din tayo dito for gold shop yung tawag dito. So, kung kailangan natin bumili ng mga katulad nito, dun ba pera natin 100k. So, pwede ako bumili nito, trait crystal, which is gagamitin natin mamaya kung gusto natin lagyan ng trait yung characters natin, or heroes natin, or towers natin, or units natin. Di ko alam kung anong pwedeng tawagin dun. And so far, sa tagal ko naglalaro ng game na to, I think 2-3 days, ito na yung mga naipon kong characters. Medyo malakas sila tulad nito ni Broly. Sobrang lakas ito ni Broly, mga idol. Ayun, Sheesh! Nangangas yan. Sobrang lakas yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong ginagawa ni Broly kasi napakalakas ni Broly. Hybrid unit si Broly. And may mga ganun din tayong features. May mga ganung class din yung mga units, mga heroes, mga characters na pwede nyo makuha dito sa game na to. Pag dumiretso kayo, makikita nyo dito yung summon area natin. And dito natin makukuha yung mga characters na pwedeng kunin. Basically, gacha system siya. Pag tinignan natin yung index, ito yung chance para makuha mo yung mga characters na to. Pain, obviously, siya sa mythic na character. So, basically, pareho siya with like Zenless or Genshin or any Hoyo game, Ito yung mythical. So, ito yung pinakamalakas. Obviously, may mas mataas pa dito na rarity. Pero, mamaya na yun. Mamaya na natin explain yun. So, ito, mythical. Meron akong mythical PT of 375 over 400. Feeling ko makukuha ko naman siya. So, try natin kunin ngayon si Pain. So, nakakuha tayo. Meron din palang auto sell. So, ito yung mga, kung ayaw mo na nitong mga rarity na to kasi magpapapuno lang to ng inventory mo, i-auto sell mo na. Ngayon, open 10 ulit tayo. Malapit na ako sa PT. So, okay lang kahit di ko siya makuha through normal means tulad ng 0.2%. May PT naman tayo. Ayan, no? Pag nag-10 ako dito, makukuha ko na siya. Let's go. Sana shiny. Hindi shiny. Pero okay lang. Nakakuha natin si Pain. Pero that's one example kung paano makakakuha or paano makakuha ng mga heroes or characters na to. Ngayon, kailangan natin ng gems, which is ito, 1.5k gems. Maraming way para makakuha ka ng gems sa larong to. Una is yung level rewards. So, every time nagle-level up ka, binibigyan ka ng rewards or nakakakuha ka ng rewards, which is yung level up rewards, obviously. So, merong every level, may makukuha kang 700, 720, 730. So, nag-i-increment siya over time, which is really good kasi may nakukuha kang rewards habang nagpa-progress ka sa game. And ang sunod na way, or ang isa pang way para makakuha ng gems, and ito yung main gameplay talaga ng game, is through playing the story mode or yung infinite mode. So ngayon, itatry natin infinite mode. May gems ka makukuha dyan. I think every 5 waves, may makukuha kang 10 gems or 50 gems. Di ko alam eh. Tara, ito. Try na natin gameplay. Okay, gameplay. Let's do this. Ito, di ko pa na-try yung mga dito yung mga map na to eh. So, meron kaming Dragon Ball, merong Naruto, merong One Piece, and meron ding One Piece ulit. Dalawang One Piece. I don't know. Baka sobrang trip ng owner nito yung One Piece. So, try natin to One Piece Infinite Mode. Tara, let's go. Alright, start na natin mga kaibigan. Start na natin. So, meron tayong starting gold of 4k. Makikita natin na bawat isang unit is may kanya-kanyang placement cost, which is kailangan nating maabot na set of gold before natin sila ma-place down. Wait lang, naka-off pala yung VFX ko, Lods. Look at that, boys. Look at this.
mag-place down tayo ng mga units or mga heroes or mga towers natin, and then mag-upgrade tayo para syempre mas lumakas sila. And then over time, lalakas din kasi yung kalaban, so kailangan natin mag-upgrade, kailangan natin mag-micromanage ng pera natin kung paano tayo mag-upgrade, kasi mamaya may mga lalabas dito na kalaban or mga boss every 10 waves na kailangan nating mapatay para di tayo matalo, kasi dito yan pupunta. From dito lalabas sila, susundan nila yung road na to hanggang sa umabot sila dito sa tower natin, which is dapat hindi mangyari kasi pag umabot sila dyan, talo ka na. Okay, basically wala ka nang, kukonti yung loot na makukuha mo, pero but still meron ka pa ring loot doon sa progress na nagawa mo sa game. But ang pinakamaganda talaga is pag matagal ka dito, mas mataas yung makukuha mong loot, which is either gems or iba pang mga bagay. Okay, wala na, naharangan naharangan no si si Broly. Alright, so may auto upgrade din pala dito. Hinahantay ko lang mag-upgrade 7 or mag-max yung speed cart ko, and then titignan natin kung anong pwede natin i-upgrade. Broly ata pwede kong upgrade first. Wala na, pre, naharangan talaga si Broly, and natatalo na ako, so kailangan ko maglagay ng Rukia. Sheesh, maganda kay Rukia is siya, nag-freeze siya, and then lapag na rin ako ng Tanjiro. Damn, boy, look at the effects, boy. Tingnan nyo namang effects. Ang ganda ng effects natin dyan, no? Sheesh. Ito, Broly. Sadly, naharangan siya. Na-auto-upgrade ko siya to 9. Nice. Ang galing. Ang amazing. Ang angas. Anyways, benta ko muna to si Speed Cart. Lipat natin sa ibang location. Pwede ibenta yan, mga idol. Yan. Benta natin. Lipat natin dyan. Tapos auto-upgrade din natin siya. Yawn! So, ngayon, focus tayo kay Broly kasi siya yung pinakamalakas ko na tower or unit dito sa larong to. Ito yung view. And ito yung attacks na ginagawa ni Broly. Tumatalon siya, oh. And then makikita mo rin yung attack pattern ni Broly, and makikita natin na full AoE siya, pre. So every time may pumapasok na kalaban sa loob ng niya, sa loob ng range niya, lahat ng kalaban na yun is madadamage. So hindi siya katulad nito ni Tanjiro, which is line AoE. Ayun, no? So lahat ng nasa loob nitong line na to, yun lang yung madadamage ni Tanjiro. And then let's say for example, ito si Rukia, pabilog naman yung kanya. So like circle AoE siya. So anything or anyone or kahit na sinong kalaban na nasa loob nitong circle niya is yun yung tatamaan niya. So lahat ng characters na to may kanya-kanyang passive. Si Rukia meron siyang passive na below zero. So yung below zero na to is pag inatake na yung mga kalaban, mag-freeze yung kalaban for 3 seconds, which is nice para mag-stuck sila sa isang lugar. And that is it for the gameplay. Basta ma-discover nyo lang yan pag naglaro kayo nito. Okay. So makikita natin max ni Broly, pre, 12k damage. Umatake siya every 6.3 seconds, and then meron siyang range na 36.5 range. Really nice. And nga pala, itong Broly na to is evolved na. Kasi pag nag-gacha ka or nag-summon ka ng unit, hindi pa siya evolved. So, kailangan mo pa siya ipa-awaken or ipa-evolve. I think awaken is a nice term. Dapat pala awaken na lang tinawag namin, pero evolve eh. Mag-i-evolve ka ng unit. So, para siyang Pokemon, May may second form, may third form. Pero I think second form na yung meron dito sa larong to. I think that's it. Wait lang, papatalo lang ako, okay? Para makita natin kung may price. Tapos pakita ko sa inyo kung paano mag-evolve ng unit. Kasi kailangan ko rin i-evolve to si Android 21 ko. Oo nga pala, di ko pa na-showcase. Android 21, guys. So, kaso sobrang liwanag. So, si Android 21, kita nyo siya dito sa baba. Red yung color ng border niya. So, ibig sabihin, siya siyang secret unit. Para makuha siya, kailangan mong talunin yung legend stage ng paulit-ulit. Kasi meron siyang 75 or 0.75%. Sabihin 1% para makuha siya. Which is mahirap din in a way, though. Mahirap, 1% bro, 1%. So ulit-ulitin mo talaga yung stage na yun. Pero do not worry, kasi even though di mo siya makukuha or di siya guarantee na makukuha, may nakukuha ka pa rin namang ibang loot na pwede mong gamitin para mag-progress sa game, which is really nice. May incentive pa rin, may may rewards pa rin. Pero inaantay ko na lang matalo ako, okay? Para makita natin kung ilan yung rewards ko after 21 waves. Ayun, magto-22 na. Alright, so ito na, natapos na. Lumabot na sila sa base ko. Ngayon titignan natin rewards. So meron tayong gold, meron tayong gems, meat, which is pang level up ng character, and potential key. Wait, what? Oh, kasi quest. Ayun na, may quest dito. Kaya pala. Okay, that's good, that's nice. Merong mga rewards, pre. Potential key. Tignan natin kung para saan to mamaya, okay. Alright, boys. Rinace tayo sa public server, which is okay lang para makita natin yung ibang naglalaro pa ng game natin. Sheesh, may mga naglalaro din dito, boys. Marami na yun sila. Pwede mo i-double click and makita kung ilang oras na sila naglalaro. 8 hours na naglalaro tong taong to. Ito yung mga units niya. Ang galing, di ba? Ang galing. Ito, si level 63. Level 63. 66 hours na siyang naglalaro. Ang galing, no? Ang galing. Ako ba? Ilan ba? 65 hours. Never mind. Okay. Never mind.
Anyway, ganito mag-evolve pag pumunta kayo dito sa right side ng map. Makikita niyo itong evolve na portal. Portal na lang tawag natin dito in my forge. Ngayon, titignan natin kung anong kailangan or anong requirement ng unit na i-evolve natin, which is si Android 21. So, kailangan natin ng 10 stars, 10 blue stars, 2 rainbow stars, 15 cupcake, 10 red stars, 10 purple star, and 10 green star. Which means, meron tayo kasi kung nakikita niyo yung left side, yun yung quantity kung ilan ang meron na nasa atin or nasa inventory natin ngayon. Kaya evolve na natin yan. Let's go, baby. Let's go! Never mind. Kulang pa pala. What the fuck is a kulang, bro? Anong kulang? Green star, pre. Kulang ako green star. So, dito na papasok si Forge. Kulang ako ng green star. So, ngayon, pag pumunta ka dito sa Forge and nag-scroll down ka ng konti, kailangan natin ng green star, diba? So, ito, green star. Since sobrang dami kong orange star, pwede natin gawing green star yung orange star. Meron na akong 8 and kailangan natin 10. So, kailangan ko lang mag-craft ng dalawa. 1 and then 2. Yawn! Alright, so, ngayon, evolve na rin. Mag-evolve na rin natin to, idol. So, meron na tayong requirements or evolve requirements natin for Android 21. I-evolve na natin yan kasi pag in-evolve natin siya, makakuha siya ng 25% more damage. May bago siya na attack and meron siyang passive na makukuha. Let's go. Sheesh! You know, yung animation. God damn! Click anywhere to continue. Sheesh! Nakuha na natin, pre. Android 21 Demon. Ito yung evolve version ni Android 21, boys. Alright, sa evolve version niya na to, pwede natin tignan and meron tayong cosmetic na tinatawag. Ayun, no? So, pwede nating suotin. Yo! So, gamit ko ngayon yung aura ni Android 21, boys. And for some reason, nakuha ko rin yung buhok niya. Yep. Alright, so since na-evolve natin si Android 21, nag-level up na rin yung unit index natin. So, para siyang Pokédex sa Pokemon. Every time nakaka-unlock ka ng mga units na di mo pa nakukuha or di mo pa na-discover before, dito mo kukunin sa index yung rewards for that unit. So, ayun, numuko natin. See, 1,000 gems! God damn, boy! Daming gems. Ngayon, let's go and tingnan natin kung ano ang evolve ni Android 21. May bago na eh. Bago na yung model na, di ba? Ito yung hindi evolve. Meron siyang natural vision na passive. And then, ito yung evolve. Meron siyang natural vision and together we shine. Sheesh! Di ba? Ang galing. Ang galing, galing, galing. Check natin, check natin. Dito naman natin siya i-check sa Dragon Ball map, boys. You know, infinite mode. Alright, so lagay natin siya dito para maliwanag naman yun. Kasi heal unit kasi siya eh. So di natin siya pwedeng ilapag sa ground tulad niya, no? Normally. Boom. Oh my god, ang ganda niya, pre. My goodness. Jeez, ayun naman. Bilis din. Bilis. 4 seconds yung ano niya, SPA. Meron siyang 500 damage na at 23.29 range. Ayun, gagawin ko is lalapag ako ng speed cart para mabilis yung pera natin kasi farm unit is speed cart eh. Alright, so na-max na natin si speed cart. Ngayon, mag-focus tayo kay Android 21, boys. And upgrade natin siya. Upgrade 2, upgrade 3, upgrade 4, and upgrade 5. Meron siyang bagong attack form na makikita natin, which is the Raging Key Explosion. Tignan natin ano. Full AoE siya, pre. Look at this. Anong mangyayari? Anong attack niya? Anong attack? Wala lang. Nag-explode lang. Ayun, no? So, basically, dahil full AoE siya, lahat ng nasa loob ng, ano niya, ng range niya is, ayan, nadadamage ng pareho. And, upgrade pa natin 6, 7. Wala na akong pera. Nice. Ang galing. Kailangan ko 11k. Wait lang, antayin natin. Ayun, no? Si Imagine Boo pala kalaban natin, eh. Si Boo. Si Big Boo. Sheesh. Ayun, no? Alright, ano na? 22k na yung pera natin. Upgrade 7. Tapos, upgrade 8. Meron siyang bagong attack form which is yung Death Ball, mga kaibigan. Let's go. Kabushki. So, di na siya full AoE. Naging ano na siya. Naging, malaking circle AoE na. Di ko alam kung abot pa niya itong mga to. Boom. Never mind. Abot pa rin. See, ang ganda. 4k damage. 6 seconds with 49.7 range. Malaki yung range niya kahit heal unit siya. Ang pangit lang sa mga heal unit is di natin siya nalalapag sa ground tulad nitong ibang characters ko or ibang towers ko. Pero yes, Android 21. Ang maganda dito kay Android 21 is pwede ito maglapag ng tatlo. Isipin nyo, tatlo yan. May 4k damage, may 6 SPA, tsaka 58 range. Pwede pala siyang mag-buff sarili niya eh. Ha? Wait, so pag tinanggal ko tong isa na to, 49. So pag nilapag ko, magiging 57. Wait, what? So, pag naglapag pa ng isa, 58. Okay. Hindi ko na nalaman to ah. Pwede palang mag-ano eh. Meron kasi siyang passive na pag may unit sa loob ng range niya, dadagdagan niya ng 15% range. Ooh, so maganda nga sa kanya, hindi miracle or hindi, basta yung trait. Pa na-explain yung trade system pero mamaya na, yun na, ito na yung gameplay. Maglaro kayo, yung link nasa comment section sa baba. Let's go. See you there.